Hello mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video ay nagpapasalamat po ako sa mga nanonood sa mga binablog ko everyday dahil sa inyo guys ay nagkakaroon talaga ako ng content kasi minsan talaga or madalas mga kasari ay nauubusan na ako ng maibablog. So maraming salamat sa inyo mga kasari sa mga comment nyo, nagkakaroon ako ng content. So, ngayon guys ay may nagtanong sa comment section at babasahin ko na. Galing po ito kay Ma'am Irene Dalpatan. Sabi niya po, "Hi, Shamay, good AM. Palagi akong nanonood ng vlogs mo. Ganyan din ang ginagawa ko. Nagtatabi everyday ng 1.5 a day para sa mga ahente ko para hindi ako may stress sa oras ng pagbabayad. Ma'am, may tanong lang ako. Ano ang ginagawa mo pag nakikita mo na ang kapitbahay mo na hindi bumibili sa'yo? Nasasaktan din po ba kayo? Salamat." So, ayun po yung kanyang katanungan. So, ibig sabihin, siguro ay meron siyang tindahan. Kaya niya natanong yun. So, kung, for example na lang sa sarili ko, nakita ko yung kapitbahay ko na dumaan, na hindi bumibili sa akin. May bata lang guys sa labas. Akala ko bibili. Siguro may hinahanap. Yung pamangkin ko siguro. Kalaro niya kasi yun eh. So, ang masasabi ko, hindi naman yung word na kung nasasaktan ako, hindi naman ganon kalala. Curious lang ako kung bakit itong kapitbahay ko, hindi ko naman kagalit, bakit hindi sa akin bumibili. Curious ako kung bakit. Yun lang yung nararamdaman ko. Pero hindi ako nasasaktan. Kasi alam ko naman sa sarili ko na may right naman yung customer or yung kapitbahay mo kung saan niya gustong bumili. Isa nang ihahalimbawa ko ay siguro kaya hindi bumibili sa'yo ay may dun siya nangungutang sa kabilang tindahan. 'Di ba valid naman yun? Kung saan ka nangungutang, dun ka din bumili kapag may pera ka na. Kasi masakit yan bilang sa isang tindera na sa kanya ka nangungutang tapos kapag may pera ka, sa iba ka bibili. Yun guys yung iisipin mo na one of the reason bakit dinadaanan ka lang or hindi bumibili yung kapitbahay mo sa'yo. Pangalawa siguro, close friend niya yung other store, ka-close niya, ganyan, best friend niya, kachikahan niya. So, dun talaga siya bibili at hindi bibili sa sari-sari store mo. Maring madaming pwedeng dahilan mga kasari. Hindi naman porket dinadaanan-daanan ka ng kapitbahay mo, hindi bumibili sa'yo, ay may galit na sa'yo. Pero minsan guys, isipin din natin sa kabilang banda, siguro iniisip ng kapitbahay mo. Meron din kasing mga kapitbahay na insecure or insecure sa'yo. Yung iniisip nila baka ikayaman mo yung pagbili nila sa tindahan mo. So, talaga, sa iba sila bibili. May mga ganyan ng ugali na mga kapitbahay. Yung kapag nakikita ka kahit konti na umaasenso ka, hindi ka nila susuportahan kahit kapitbahay ka or hindi malayo sa'yo. So, minsan nakakakuha pa tayo ng suporta sa ibang tao. Kaya ayun guys, tanggapin natin yung mga ganong situation kasi hindi po natin yan maiiwasan. Hindi lahat ng tao is mapiplease natin na bumili sa ating sari-sari store. Basta, kung makita mo man na dinadaan-daanan ka ng kapitbahay mo, hanggang dun lang ang pwede mong gawin. Hindi mo pwedeng harangan, hindi mo pwedeng tawagan para sa'yo bumili. Hayaan mo sila na kusang pumunta sa sari-sari store mo at bumili sa'yo. Hanggat wala kang ginagawang masama sa kanila, is okay yon mga kasari. At wala silang ginagawa sa'yo. So, hindi right term yung nasasaktan. Naku-curious lang ako. Pero ngayon naman guys, halos naman ng mga kapitbahay ko dito ay bumibili sa sari-sari store ko. Kasi ako na yung ugali ng tao guys na sa loob lang ako ng tindahan, hindi ako lumalabas para makipag-chismisan. Yung kahit nasa tindahan ka lang, ikaw yung nakakasagap ng chismis. Ganon. Hindi ako lumalabas para makipag-chismisan, papabayaan ko yung sari-sari store ko. Hindi ako ganon guys na tao. At hindi rin ako guys yung may nalaman akong chismis, i-chismis ko sa iba. Kasi mahirap yun, mapapaghabulan ka.
at ikaw yung magmumukhang masama. So yun lang po ang masasabi ko, Miss Irene Dalpatan, at sa mga iba pang viewers natin na huwag tayong masaktan kung dinadaan-daanan tayo ng kapitbahay natin. Darating yung time na yung kapitbahay na dating dinadaanan-daanan ka lang, dinadaan-daanan ka, darating yung oras at yung araw na someday, bibili din sila sa'yo. Kasi nararanasan ko po yan mga kasari, yung dating hindi bumibili sa akin, bumibili na sa akin araw-araw. Naging suki ko na nga. Naging suki ko pa. So, ayun guys, mag-pray lang tayo kay Lord na talagang magkaroon tayo ng blessing sa araw-araw. Hindi tayo magkaroon ng kagalit or walang magalit sa atin. Meron kasi guys na mga tao na kahit wala kang ginagawa sa kanila ay iritang-irita sila sa'yo. Kumbaga, yun nga, gusto ka nilang hilahin pababa. Hindi ka naman as in mataas na, gusto ka na agad nilang hilahin pababa. So, wag tayong ganun guys, wag tayong magpapa-apekto sa mga ganun. Wait lang guys, may magpapa-Gcash. Guys, so meron lang nagpa-Gcash at bumili ng sigarilyo. Yun guys, yung maingay na nakamotor, yun yung bumili. So, isa pang ginagawa ko kapag nakikita ko yung kapitbahay ko na dumadaan, hindi sa akin bumibili, pagbalik may bit-bit na sa ibang tindahan bumili. Ang ginagawa ko guys, wala lang. Kunwari wala akong nakita. Ganon na lang yung nararamdaman ko guys. Parang hindi ako nasasaktan. Naku-curious lang ako kasi alam ko naman na medyo mura naman yung paninda ko, ganyan. Tapos, mas mahal dun sa binilihan niya, mapapaisip na lang ako bakit hindi sa akin siya bumili, ganun lang. Pero tanggap ko naman sa sarili ko na okay lang yun, ganyan. Hindi talaga sa akin nakalaan yung sales na yun. So, ganun guys yung ginagawa ko kapag nakita ko yung kapitbahay ko na sa iba bumili, ganyan. Kasi wala naman tayong magagawa guys eh. Hindi natin hawak yung pag-iisip nila. Siguro may ibang rason kung bakit hindi sila sa'yo bumibili or hindi sa akin sila bumibili, ganun. So, ganun talaga ang life. Tanggapin natin guys na may mga ganong tao na hindi ka susuportahan kapag nagnegosyo ka ng isang maliit na negosyo. Hindi lahat ng tao nakasuporta sa'yo. So, kailangan nating maging matatag sa anumang tinatahak natin, sa anumang kinakaharap natin. Dahil sarili lang po natin talaga ang magpapatibay ng loob natin. Kahit pa man may partner tayo, iba pa rin po yung sa sarili natin na matibay yung loob natin, matatag tayo, malakas. So, yun po ang talagang masasabi ko dito sa video na to. So, ano pa bang idadagdag ko? So, sa ginagawa nyo naman po, goods na goods po yan. Yung nagsisave po kayo ng 1,500 para kapag dumating po yung ahente nyo, hindi po kayo may stress. So, ganyan din po yung ginagawa ko. Hindi man po ako makapag-save. Meron po akong ginagawa na binubukod ko po yung benta ko sa certain item na yun para kapag dumating yung ahente, doon lang ako kukuha. Wala akong ibang kukuhanan, kundi doon lang kasi nga nakabukod yung benta ko doon. So, yun po yung magandang gawin natin para hindi po tayo nai-stress sa araw-araw kapag may dumadating po na mga ahente. So, yan lamang po mga kasari ang masasagot ko sa katanungan ni Ma'am Irene Dalpatan. So, sana makatulong pa sa ibang mga kasari na namumroblema, napapaisip kung bakit yung kapitbahay nila ay hindi bumibili sa kanila. Madami pong rason, wag po tayong mag-agam-agam dyan. So, wag na po natin masyadong dibdibin yung mga bagay na, maliit na bagay na ganun. So, meron po tayong mga iba't ibang suki dyan na araw-araw bumibili sa atin. So, dun po tayo magtuon ng pansin. Wag tayo sa negative vibes. So, yun lamang po mga kasari ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!